Yung actuator hindi umaandar, loss power or loss compression, may nasa akyatan dito. Kaya tingnan nyo naman yung pedal, oh. Gal hindi gumalaw, ibig sabihin problemado yung actuator. Ay, ina nga sitwasyon nga mo problema yung sensor nga dili mag-check engine. Unang promote namin. Yung galit niya, marinig mo talaga, ibang-iba na kaysa kanina. Ayan. Tingnan mo yung pedal. Pagpalang araw guys, another client tayo na Toyota Hilux D40 engine. So ang problema is low power, walang hatak, total delay at turbo issue about sa kanya actuator. Hindi gumagana ng maayos. Okay, so pakiramdaman natin guys yung andar ng RPM para maramdaman natin kung ano yung problema. So ayan guys, ang problema is low power. So paandar natin guys, pakinggan natin yung RPM kung kumusta ba. Ayan, andar natin. So wala siyang check engine. Ang problema is delay, total delay. Walang hatak sa arangkada. So pakinggan niyo yung RPM saka yung tawag niyan, yung andar ng engine. Yung kanyang RPM, titingnan natin kung ano yung galit ng makina niya. Kasi total delay to eh. Masyadong singaw yung makina. Tapos yung tawag na actuator hindi umaandar. Masyadong tawag yan, loss power or loss compression, may nasa akyatan dito. Kaya tingnan nyo naman yung pedal, oh. Ang galit ng makina, singaw. So check natin yung makina guys, i-diagnose muna natin ng isa ko para maramdaman natin kung anong magiging problema. So tara. So ang gawin natin guys, yung actuator, check natin yung actuator kung gagalaw ba to o hindi. Hindi gumalaw, ibig sabihin problemado yung actuator. Saka turbo, walang supply na hangin para itulak yung actuator. So ibig sabihin okay na yung actuator nya. Okay. So ang gawin natin ngayon i-diagnose natin yung makina guys. Engine scan natin, although wala namang check engine, pero i-scan pa rin natin para sureball talaga. So may problema yung kanyang actuator at yung kanyang turbo boost at low power pa rin. So ang gagawin natin i-diagnose muna natin gamit natin yung scanner. Tapos ang gagawin natin, mag-hado engine treatment tayo. Check natin kung ano may tutulong ni Hado sa ganitong problema na hindi tayo magbubukas ng makina at hindi tayo magpapalit ng pyesa. Okay, so tara, let's start. Ligisin mo to, oh. Ay kapag gulay ko yung bayarin ngayon, nataga ka mo doon, paano ko makukuha yun? Asia Lupaw ba dito? Lupaw Subida report? Bida Subida, patag, wala may problema. Pero sa patag, taas yung RPM, bisag mga 90 lang yung speed. Taas mga 2,000. Bisag ka ng bahada pa kamay. Di yun, taas ka din. Marag lang tubig kaysa Hilux. Isang pagparehas og model. Nagbuntik ko ito, Juan. 47 sa 5 years. Ila? 47. 5 years. Sa 5 years? 2012 no? 33. Ang 47 Brand new to, brand new? Oo. Ay, brand new ang po di ay. Brand new. Ang 47 din, katong Juan, katong sa Manila baling ba? Oo, Altera yan. Ang reader ako ang 57 monthly. Brand new man po di 3 ay. years po. Problem mo sa kyan na plane. Kanang plane engine, wala lay turbo ba? Dili turbo. Maawin siguro kay ugwa ni gana ang turbo. Di ang guba sa iha impeller. Pilipili siya. Wala pa. Power 3. Maynila ka na, barbaratura na siya.
Ayun, may nakalagay na ano, na code, ay dami oh. Wala check engine, di ba? Wala. Pero ito, mass airflow sensor, mass airflow yung maps mo, manifold absolute pressure, intake air temperature circuit high input, tapos stability malfunction, upat. Palito ni mo ni, di ba umuubos ko ano eh, 10 mil. Ano, muna isa po na siya mag-cost yung code. So meron siyang tawag niyan, meron siyang problema sa ano, sa sensor. Pero So, mo na siya ang imong code. na nga sitwasyon nga mo problema yung sensor nga dili mag check engine. Okay, so nakita nyo guys, meron siyang tawag niyan is yung mga code na lumalabas. So even wala siyang check engine pero may problema talaga yung unit nito. So ibig sabihin na ano na to, na undergo na to ng disable sa kanyang ECM. Okay, so yun ang mga problema nito guys. So ang ginawa din natin check din natin yung kanyang buong mechanism ng kanyang turbo actuator, which is sira din. So subject for replacement na to guys ang kanyang turbo assembly. So ang problema wala tayong treatment, wala tayong pyesa papalitan nito, kundi maglalagay lang tayo ng Hado engine treatment. Yun pong ilalagay natin, ihalo sa engine oil tsaka sa fuel tank. Wala tayong bang gagawin na open ng engine. Okay, so at least nakuha nyo yung basic pointers guys. So tara, i-diagnose natin guys ng mano-mano gamit natin yung stethoscope para ma-sureball natin na wala problema yung kanyang load ng bearing sa loob ng kanyang makina, sa loob ng engine. Okay, so tara. Okay, so after engine scan, so dito na tayo guys sa mano-mano para ma-sureball talaga natin yung exact na anong problema ng engine. So tara, let's start. Diagnose natin guys. Okay, dito guys, marami nagtatanong sa akin na bakit ko raw ginagamitan ng stethoscope. So dahil ang unit natin ay may problema sa low power, either compression o yung kanyang valve set. So kailangan mong gamitan ito ng stethoscope para hindi ka maghuhula-hula. Okay, dahil ang engine scan hindi naman lahat may problema sa sensor. Ito kasi walang sensor yung kanyang mechanical, especially yung kanyang piston ring, yung valve set, yung carbon build up doon sa loob, tsaka yun sa kanyang mga turbo mechanism, especially sa kanyang Conrad bearing, shafting bearing. So lahat ng mga metal parts guys na nakikis-kisan sa loob. So kailangan na alam mo kung ano yung tamang setup doon, kung may sabit ba siya o wala, especially yung kanyang injector, yung kanyang fuel inject. So kailangan alam mo rin yung kanyang saktong tama doon sa may tinatawag na spray. So pag wala kang stethoscope at hindi mo ganun kabisado yung clearances, mahihirapan ka. Okay, so ito yung mga technique ng mga mekaniko na bihasa sa mechanical system ng engine. Okay, so ngayon na find out natin na okay naman lahat ng setup. So ibig sabihin okay yung clearances guys sa loob. So ang problema talaga is yung carbon belt na nasa loob mismo ng combustion chamber. Yun ang main issue kung bakit nagkakaroon ng low power, at yung kanyang actuator hindi gumagana dahil may problema rin yung kanyang impeller na fin, yung kanyang blade. So kaya walang higop guys, hindi gumagana yung actuator dahil problemado yung turbo. So anong gagawin natin? Wala tayong ibang gagawin kundi maglalagay lang tayo ng Hado engine treatment. So wala na ibang gagawin, wala tayong bubuksan na makina, parts na papalitan wala, at saka sensor wala. Kita nyo naman, umaanda na makina, walang check engine pero mayroong fault code at mayroong problema mechanical. So ano gagawin natin? Maglalagay tayo ng Hado engine treatment guys. Pakiramdaman nyo kung ano mangyayari. So tara. So ngayon guys, dalawang 250 ml which is 500 ml, dalawang bote po ang ilalagay natin sa engine oil, at tatlong 250 Hado fuel extreme economy ang ihalo naman natin sa tatawag niyan yung kanyang fuel tank. Okay, so ganoon lang po kasimple ang gagawin natin. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys, maglalagay na tayo ng 500 ml which is 250 ml sa isang bote, and then pag hinalo mo na yan 500 ml yan po yung ihalo natin sa engine oil. So much better po kung bagong change oil, mas maganda. Opo. So sa magtatanong sa akin, yung basic pointers tutorials lang din kung paano mo ilalagay, yan lang po, bubuksan nyo lang po yan, tapos isasalin nyo na lang po. Wala na pong wala na pong ibang gagawin. Ganun na po siya kasimple, technology po yan, bahala na po si Hado ang magtrabaho doon sa loob. So wala kayo ibang gagawin guys, ihalo nyo lang yan. So kaya nyo i-DIY yan. So ano nang gagawin ni Hado? Simple lang, tatanggalin niya yung friction, tatapalan niya yung lahat ng mga gas-gas doon sa loob. Although imposible, pero posible guys, kasi almost ilang video na tayo lagi nating pinopromote yung Hado na kung paano na siya i-gawin. So i-chrome niya po yung lahat ng gas-gas dyan, at magugulat na lang kayo, kusa lang siyang mag-diffuse, magandang diffusion, matutunaw yung carbon na tatapal doon mismo sa loob ng metal surface, lahat ng bakal, ay anong klase yan, main bearing, journal, valve mechanism, turbo shafting, yung kanyang bushing na kanyang gasket guys, titirahin nyo ni Hado. So yun po yung gagawin niya. Okay, so after nyo maglagay naman sa sa engine, sunod nyo namang ilalagay yung sa fuel tank na naman.
Okay, so ano yun guys, tatlong bote na kulay black na Hado Fuel Extreme Economy. Okay, so ganun pa rin, tatlong bote lang ilalagay mo guys, isang set na po yan sa mga nagtatanong sa akin. Ang ano naman ng fuel tank, wala siyang pinipili kung anong puno o kalahati o 3/4, 1/4, basta may laman yung tangke mo, okay na po yan. Kahit mag full tank ka pa, magkalahati pa yung ano mo, walang problema. Mahalaga meron siyang crudo. Opo. So mas maganda rin yung kalahati o 1/4, kasi magtatanong sa akin, mas maganda raw yung 1/4 kalahati. O para sa akin po, mas maganda rin po yun para mabilis yan yung may return naman kasi ang fuel system sa ano na lahat ng unit. So wala problema yan. Pero mas maganda rin po yun kung ano po yung suggestion na sa tingin nyo ikakabuti, din po tayo. Okay? So ang gagawin natin dito guys, hindi tayo magkakat ng video para makita natin actual kung ano ang kalalabasan ng treatment natin na walang cut ang video, kasi marami nagsasabi na nakat natin yung video, pero ngayon after nito check natin kung ano mangyayari. Okay, so sige, yun. Okay, so gawin natin, hindi natin ikakat yung video para makita natin kung ano mangyayari after natin maglagay ng hydrogen treatment. So papaandalin na natin ang makina. Okay, so start natin. Check mo nga Brad, baka mayroon pang ano sa ano, mamimikot yung ano, propeller. Yun. So ang gagawin natin, aircon tayo para may load. So gawin natin guys, i-idle lang natin yung makina ng mga ilang minutes, so almost mga 3 to 5 minutes. Pagkatapos nyan, ang gagawin natin, i-test drive natin ang engine ko ano mangyayari sa before and after. So ito yung before. Yan, nakita nyo yung RPM nya nasa 2.5, 3 mil, kasi naka-remap na to ng ano, naka-remap na to ng 20 mode. So ibig sabihin advance na yung crudo, hindi ka pa nag-accelerate, malakas na yung buga ng crudo kasi naka-remap na siya ng mga 20 modes. Okay, so kailangan natin maibalik yung kanyang RPM into 1,100, mamagalit na yung makina. So ang gawin natin, i-RPM lang natin ng ano, 1.1 para mabilis mag-accumulate yung hado doon sa loob ng combustion, para yung kanyang valve tip, yung kanyang valve set na may carbon buildup doon sa loob, at saka yung kanyang carbon buildup doon sa piston ring madukot ni hado. So matanggal niya sa magitan ng melting. So ipapamelt natin yung ano guys, yung kanyang tawag niyan, yung carbon buildup doon sa loob ng combustion chamber. Hindi natin ikakat yung video para makita natin kung ano yung magiging difference before and after. Ayan na guys, medyo bumigat na yung load. So bumaba yung kanyang ano, gauge from 1,100, bumagsak siyang bigla ng 1.7 or 1.8. Okay, ibig sabihin na may load yung combustion chamber. Ibig sabihin yung ring, naglalaro na yung piston ring, tsaka yung kanyang valve set, tsaka yung valve train mechanism. So nadudukot na natin ng 1.5 yung kanyang ano, yung kanyang RPM. May oil ni, sakto yung oil niya. Wala nang check ko. Yun. Yung galit, naririnig ko na yung galit guys. Nagbabago na yung galit niya. Kanina 3,000 yung galit niya, pero hindi pa totally solido. So wala pa tayong almost 5 minutes. So mga after 5 minutes guys, check natin yung yung RPM.
So ang ginagawa ni Hado, yung yung piston ring, yung liner mo, tatapalan niya yung lahat ng may mga gas-gas doon, hairline, scratches, tsaka up to 2 mm na gas-gas yung hukay, kaya niyang tapalan. At yung mo, tatawag niyan yung main journal mo, main bearing, conrod bearing, so lahat ng gas-gas doon, titirahin niya yun. Lahat ng gas-gas, aalisin niya yung friction, tapos yung may mga gas-gas, mga hukay, mga atomic force, so tatapalan yun ni Hado. Tapos once na complete na yung kanyang chroming, mangyari yun, para ng salamin yan, hindi na sasabit yung koko mo sa gas-gas. Even yung bakal na brand new, kaya niyang pakinisin. Kita niyo yung galit guys, ibang iba na yung galit, solido. Ayan, kanina yung galit na yun maririnig mo sa 3,000, pero ngayon maririnig mo na into 1,000. Wala pa tayong almost mga 5 minutes. So pakinggan natin yung galit kung saan natin maririnig yung huling hirit ng response ng engine. Okay? Pakan ng accelerator nasa 1,400 marinig mo na yung galit. Bilindol na yung makina guys. Kanina 3,500 magagalit na yung makina, pero ngayon ayun yung galit niya marinig mo talaga, ibang iba na kaysa kanina. Ayan. Tingnan mo yung pedal. Ibang iba na response. Very responsive na yung makina. Ayan pakan ng accelerator So nadukot na natin ng 1,500 yung galit ng makina guys. Hindi gumagana yung actuator ng aircon kasi dapat niya nasa 1,000 na yan eh. Pero nasa pa rin, nasa almost mga 900 o 850 RPM. So gawin natin, test drive na natin. Ayan konti. So 5 minutes na tayo, wala pa. Tanaw ng actuator niya. Kita nyo yung galit, 2.5, galit na. Gumalaw actuator? Wala, sira talaga yung impeller ng actuator. Yung actuator guys, sira yung kanyang impeller, so subject for replacement na yon. Kaya hindi nagbubukas yung wastegate ng turbo. So yun ang problema rin ito. So marami na siyang problema, wastegate ng turbo, sensor, apat na sensor ang problema. Pero hindi tayo nagpalit ng sensor, naglagay lang tayo ng hot engine treatment. So gawin natin, test drive natin. Ibang iba na. Ito na yung after. Kita mo yung response ng makina guys, 1,000. May response na siya, mayroon na siyang galit. Ibang iba na kaysa kanina. Ayan kita mo. Nasa 1,900 galit na siya. Saka lumilindol na yung unit. Nakita nyo guys na ibang iba talaga yung before and after nakita naman natin na wala siyang check engine, pero undergo natin ng engine scan, talagang nagkaroon talaga ng tinatawag na problema yung kanyang mga fault code na lumalabas, at pati yung kanyang na rin guys, yung kanyang actuator ng turbo, talaga makita nyo sira talaga siya, so hindi gumana. Pero kahit paano, gamit natin yung Hado engine treatment, naka-recover yung engine niya, na hindi tayo palit ng pyesa o ano yung ginawa ating sensor na pinalitan. Okay? So, yun lang guys. So, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. Tanong lang kayo. Lahat ng pwede nyo itanong. Masisikapin natin na masagot natin yan. Hindi man ngayon o anong oras o anong araw. Basta sisikapin ko na masagot natin yung mga tanong nyo. So, comment lang kayo guys sa comment section. Pag-uusapan natin kung ano yung pwede ko may tulong. Okay? So, please share my video and then subscribe. At yung nagtatanong sa akin about sa Hado engine treatment. So, nasa po yung link sa baba. So kung ilang unit na po tinira natin, almost mga 700 na unit na tinira natin guys. So please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright. Okay.
Da